pinakamagandang kagawad na nakita ko sa bayan ng lupa. Ayun. Napakaro natin si Pwede na nakamit niya yung patungkol din sa payout. Diba? Sino ba yung mga naghahanap na makatanggap ng payout? Taas po ang kamay. Lahat tayo. Naghahanap tayo ng tulong mula sa gobyerno. Thank you so much. Ang masakit ito ay yung pagbibingi-bingihan o pagbabaliwala ng ating pamahalaan sa mga karaingan ng tulad nating mga ordinaryong pamahalaan. Saan nga ba napupunta itong mga pondo na lahat para sa mga tulad nating maliliit sa lipunan? Halimbawa na lamang itong pondo ng PhilHealth. Pamilyar po ba kayo yun sa PhilHealth? Yes. Ang PhilHealth katulad ng SSS. Ano ba? Yung PhilHealth ay inabawas sa mga kawani, pribado o nasa gobyerno. Ito po ay kontribusyon para po masiguro ang ating kalusugan. Ibinabawas po ito sa Pilipino. Ito po PhilHealth ay kinukuha mula sa sweldo, ganon din sa kita ng mga employer. Pinaghahandian ng employer at ng isang empleyado yung contribution para dito. Para lang sa ganon, ang isang empleyado at kanyang mga dependent o yung mga umaasa sa kanya ay magkaroon ng tulong kapag ito ay na-hospital. Doon po kinukuha yung mga tulong para sa pambili ng gamot, ganun din sa mga confinement o doon sa ibinabayad sa doktor at sa mga kwarto o kama na ginagamit ng pasyente. Sa kasamaang pala, ito pong pondo ng PhilHealth na inuhulugan ng mga empleyado o ng mga mamamayang Pilipino, ito po ay kinuha ng gobyerno upang gamitin sa iba. Gamitin sa mga konstruksyon, gamitin sa anumang proyekto na mayroon namang pondo mula doon sa gobyerno. Kung babalikan natin ang pondo na ginagamit ng pamahalaan, ito po ay nakakaloob doon sa General Appropriations Act na isinasa batas bago matapos ang kasalukuyang taon. Halimbawa, ngayon, nagkakaroon ng budget deliberation. Ito po yung pondo, pinag-uusapan po dito, yung mga pondong inilalata ng Executive Department. Ang pondo po ito, ito po yung mga tinatasa o pinag-uusapan ng mga congressman, ng mga senador. Pamilyar po ba kayo dun sa mga napapanood natin sa TV? Kung saan isa dito ay yung hinarang nila yung pondo ni Vice President Sara Duterte. Nakarating po ba sa inyong kaalaman yun? Opo. Dahil sa politika, yung pondo po ni Vice President Sara Duterte ay hinarang nila. Gusto po nga nila ay gawing zero na lamang ito. Yun po. Ngayon po, kasama po dyan yung pondo ng DPWH, yung pondo po ng DSWD. Sa DSWD, doon po nakatago yung mga ayudang ipinamimigay sa mga katulad nating maliliit sa lipunan. Kagaya po, nung binanggit, nung napakagandang kagawad, yung payout. Ilang beses yung nagkakaroon ng payout?
naligaw yung pondo na dapat ipagkakaloob sa mamayang Pilipino. Naligaw po yun. Hindi po pwede na mawawala ito sapagkat noong 2024 ay naisabatas na po yung pondo at noong 2023 naisabatas na po yung pondo para sa 2024. Ibig sabihin, yung pondo ginagamit natin ngayon, lahat ito ay mayroong naka-allocate na. Hindi po pwedeng sasabihin sa atin nang nagkakaloob ng ayuda na walang pondo. Meron po yan. Katulad po ng mga ginagawang mga kulay, mga kalsada, lahat po yan may pondo. Kaya nagtataka tayo kung bakit pinag-initan yung pondo ng PhilHealth. Alam niyo po ba kung magkano yung pondo ng PhilHealth na pinag-iinitan nila? Humili ko kulang sa 70 bilyong piso. 70. Saan daw gagamitin? Doon sa mga infrastructure project. Paggawa ng tulay, paggawa ng mga kalsada. Eh saan napunta yung mga pondong isinibatas na ginawa noong 2023 para sa 2024? Saan po napunta? Sa bulsa. Diba? Alam niyo po ba, atin-atin lang, baka may nakakarinig dyan. Yung mga kongresista, yung pork barrel nila nakatago sa DPWH, nakatago sa DSWD. Para kapag kayo nakiusap sa kongresista, kung bako-bako na po yung kalsada namin, doon tumutuhan. Kunyari, siya yung nagpagawa, kunyari, siya yung naglabas ng pera. Pero ang totoo, yung perang ginagamit sa paggawa ng kalsada, sa paggawa ng tulay, galing sa pera ng taong bayan. Diba? So, sino niloloko nila? Diba? Taong bayan. Ang perang nakalaan para sa pagpapaunlad ng ating komunidad ay ginagamit nila. Tingnan nyo nung nakaraan. Nakita nyo ba nung natalisod si Lisa Marcos? Noong birthday nung dating diktador na si Ferdinand Marcos? Diba? Natalisod sa kalsada. Bakit? Dahil yung kalsadang nilalakaran nila, dinaya yung pagkakagawa. Ang kalsada kasi, diba, pag ginagawa, binabakbak, binubukal yung lupa, hindi ba? At yung dating kalsada, inaalis yan, binubuldoser, diba? At ibinabalik sa lupa. At sinisisig yan. Saka sisimentuhan ng panibago. Diba? Dahil na sa pagkakaroon ng korupsyon, yung pagpagawa ng kalsada ay dinaya. Diba? Yung dapat, ang kapal ng kalsada ay halos isang ruler ang kapal. Nagiging ganyan na lang. Diba? Yung pondo para sa ganito ang kapal at natitirang pondo na lang dahil sa korupsyon ay ganoon na lang. Diba? Hindi binukal, tinapalan lang yung simento. Kaya ang system, munting madapa. Yung sinasabi na kinabang doon sa pagpapagawa ng kalsada. Diba? Digital ang karma, diba? Ang bilis. Diba? Kung sino yung naupit sa video, makakarma. Disgrasya. Yun, ganun po tayo niloloko ng mga
Diba? Kung halimbawa, tayo magkarelasyon. Ha? Halimbawa, kami ni Kapitana magkarelasyon. Diba? Dapat pinag-uusapan namin na maging transparent kami sa isa't isa, diba? Wala siyang itatago, wala rin akong itatago. Diba? Ganun din sa pagitan ng mamamayan at ng gobyerno. Dapat transparent tayo. Diba? Ikaw ang namamahala. Ha? Sa ating gobyerno, ikaw ang umahawak ng pera ng taong bayan. Kaya marapat lamang nalalaman ng taong bayan kung saan mo ginagamit yung pondo ng bayan. Diba? Hindi yung magtatanong ka, pagka nagtanong ka, galit na. Diba? Pagka nagtanong tayo saan nyo ginamit yung pera ng taong bayan, ang tingin na kagad sa iyo, iba na. Diba? Galit na sila. Sa mga nangyayari ngayon, yung sinasabi, ibabalik yung 20 pesos na presyo ng bigas. Naniniwala ba tayo na maibabalik pa yun? Kung kayo ang magsasaka, nagpupuntan ng lupa, nag-aabono, nagtatanim, ibebenta nyo pa yung palay ninyo ng 17 pesos per kilo. Ibebenta nyo. Kung ang gastos ninyo, kung susumahin, ay 20 pesos na. Kasama na yung abono, kasama na yung pagpapatanim, kasama na yung pagbubungkal, kasama na yung pag-arkila sa kalabaw, o doon sa mga traktor. Tapos ibebenta nyo ng palugin. Tama ba yun? Kaya yung sinasabi ni Bongbong Marcos na ibabalik na sa halagang 20 pesos ang kilo ng bigas, sino ang mahihirapan niya? Magsasaka. Kabay, sabi ko ba, ano ba nakakain itong mama na ito? Diba? Nasa wastong isip ba ito? Diba? Kung maggagawa ka ng biko o ng kalamay, ang puhunan niya ay 300 piso sa malagkit, sa kasugal, sa gata, at saan pang mga lahok. Tapos ibebenta ko ito ng 200 piso. Tama ba? Di ba lugi ka? Kaya tayo gumagawa ng paraan para sa ating ikabubuhay upang makatulong sa ating pamumuhay. Kaya tayo nagsisikay. Kaya tayo nagsisikap. Para kahit papano umunlad ang andas ng ating buhay. Kahit na magtrabaho tayo sa construction, kahit tayo magtrabaho sa pabrika, kung ang susweldohin din lamang natin ay talo pa tayo sa pamasahe, abay, dito na lang ako sa malapit sa amin. Maliit ang sweldo, pero wala naman akong gastos sa pamasahe. Makakakain ako sa bahay. Biruin mo, magta-travel ka, sasakay ka ng jeep o ng tricycle, sasakay ka ng jeep, sasakay ka ng MRT, ganon din pagbalik. Magbabaon ka pa. Ang maiuwi mo lang 150. Hindi ka, wawa ka naman. Samantalang dito, sa malapit sa inyo, ang sasahurin mo ay 350. Hindi ka naman mamamasahe. Baka kakain ka pa sa bahay, dito na lang sa malapit. Hindi ba? Ano ka sa yan? Pagod ka pa. Diba? Kaya, kung doon makikita nyo, ang gobyerno, saan nila dinadala yung pondo o kaban ng bayan. Tapos mapapalitaan mo nagbe-birthday. Gumagastos na humigit kumulang sa 100 milyong piso. Bakit? Mag-aarkila ka ng sound system. Mag-aarkila ka ng catering. Hindi naman po pwedeng catering na chupagete lang dyan. Di ba? Hindi po pwedeng basta manamilihan lang. Di ba? Ang dapat dyan, yung mga talagang yung pagkain talaga, medyo meron kang hinihiwa, meron kang tinutusok. Di ba? Ang mga
syokto lang. Hindi po pwedeng ginbilog o emperador o aparador. Hindi ba? O, pinakamababa dyan, siyempre, kahit papano yung dekalidad na red wine. Ha? Baka nga yung mga whiskey pa dyan, yung mga buling. Mga matataas na tao. Di ba? Yun. Pagkatapos, ha? Dyan sa birthday na yan, ha? Ilang oras nang gagawin? Ha? Yung 100 milyong pera ng bayan. Ayun na, lumipad na. Tanungin mo, walang pananagutan or accountability. Wala rin transparency. Tingnan ninyo. Ano pa ang ginagawa nila? Nakukuha pang pakipag-away. Ha? Nakukuha pang sumama sa gulo ng may gulo. Alam niyo po ba, yung doon sa China, yung away sa China, bakit nandito ang mga Amerikano? Dahil po yan, doon sa ginagawa ng China, doon sa Taiwan. Yun po. Nagagamit tayo ng Amerika para magawang kampong militar itong lugar po natin. Nagagamit po tayo ng bansang Amerika para ito po mga lugar natin gawin nila mga temporary na kampo. Katulad yung mga ginawa nila doon sa Enka sites. Yan po ba ay makakabuti para sa atin? Hindi po. Hindi po. Kapag kaya ay ginandihan ng kaaway ng Taiwan, sino ang kawawa? Tayo po. Wala na nga tayo kakayahan para makapamuhay ng tama at wasto. Isinosoga pa po tayo sa gera. Hindi ba dapat ang ginagawa sana ng pamahalaan natin ay pinatataas yung antas ng ekonomiya natin? Hindi po ba? Hindi ba dapat ang mga dinadala na rito sa atin, trabaho, di ba? Hanap buhay, tulong, edukasyon para sa atin, libreng edukasyon, mataas na antas ng pamumuhay. Yun dapat ang dinadala nila sa atin. Pero, sa nangyayari ngayon, ano sa palagay ninyo? Bakit nagkakaroon ng magulong liderato ang ating pamahalaan? Alam nyo mga kababayan, ito pong nangyari na ito. Ang isa sa nakikita ko, na pagkakaroon ng hindi magandang takbo ng pag-iisip ng namumuno sa ating bansa ay ito po yung pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot. Ito po. Alam nyo, sino sa inyo ang mayroong mga mahal sa buhay na nasangkot sa ipinagbabawal na gamot? Taas po ang kamay. Tapatan po tayo. Sino po sa inyo? Kung meron man kayong kilala o mga kaibigan o kapitbahay na nasangkot sa ipinagbabawal na gamot, hindi po ba mahirap? Mahirap po. Kapag ang isang tao ay nasadlak sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, distorted po o magulo yung takbo ng pag-iisip. Tama po ba, mali? Kapag ang tao ay lulong sa ipinagbabawal na gamot, pasensya na po sa word, malibog. Tama, mali? Yan. Ganyan po. Ha? Kapag ang isang tao lulong sa ipinagbabawal na gamot sa paggawa ng krimen, alintana ba niya o hindi? Ha? Ang isang tao lulong sa ipinagbabawal na gamot, ha? Sa paggawa ng krimen, takot ba siyang gumawa ng krimen o hindi? Hindi! Bangot! Hindi, di ba? Kasi bangat eh. Yan, bangot! Bangat. Alam niyo mga kapatid, Bangot ba?
ay kitang-kita ko dun sa litrato na sumisinghot ng cocaine. Alam niyo po ba yung cocaine? Yes. Ang cocaine ay isang uri ng illegal na droga. Kung ang itsura po nito ay para siyang pulbos, pinong-pino. At ito, ang paggamit nito ay sinisinghot. Ito, ang gumagamit nito ay yung mga nakaririwasa sa buhay, lalo na dito sa Pilipinas. Malimit itong ginagamit sa Europea, sa Colombia, sa Amerika. Yan po yung mga ginagamit. Yan po, noong mayroon kami natanggap na informasyon, ako po yung nag-imbestiga. Ako po yung nag-imbestiga, ako po yung humawak ng kaso. Kumustahin niyo po kung ano ang nangyari sa akin. Minalas po ako. Ang tanging kasalanan ko lang ay ako ang nag-imbestiga diyan kay Bongbong Marcos. Sa pagsisikap nila na mapura yung record, sa pagsisikap nila na hindi sumabog o malantag yung kanilang involvement sa paggamit niya ng cocaine, ako ay tinatanggal sa PIDEA. Maliban pa sa pagpapatanggal sa akin, ako po ay binato ng katakot-takot na kaso. Marami na po akong nalusutan na kaso. Yung pinaka matindi, yung sa Quezon City na ipinay nilang 2 kaso, na ang parusan ay 20 years ang bawat isa. Biruin nyo, acquitted po ako doon. Kung ako ay tinamaan sa kaso na yon, 20 taon o 40 anyos, akong nakakulong. Tingnan ninyo. Tapos, alam niyo pa ba? Ito, kasama niya na gumagamit ng illegal na droga. Kilala niyo si Maria? Oo. Kilala niyo? Ang kasama niya, doon sa unit, sa Makati City, sa unit ng condominium, itong si Maricel Soriano. Paano namin nalaman niya? Yung impormasyon na yan, na gumagamit sila ng cocaine sa condo unit ni Maricel Soriano. Ito ay nung mag-sumbong yung anak-anakan ni Maricel Soriano doon sa 2 empleyado ng PIDEA na nagkataong nagpapagawa ng baril doon sa may Araneta Avenue. Yung anak-anakan ni Maria ay nagtatrabaho doon sa gawa ng baril o sinapitidaan ng baril. Kaya po nakarating po sa amin yan. Ang masakla, nung makarating sa amin ng informasyon na yan, ibinibenta pa sa amin. Ibinibenta. Pero dahil na hindi tayo pumapayag sa mga ganong kostompre o ganong mga gagat, mula nang malaman natin yung informasyon, ay gumawa po tayo ng paraan para matuntog yung mga tao na nakakaalam noong ginagawa nila rin pagsigot ng illegal na droga. At doon nga po namin, doon sa isang lugar sa Makati, nagkaroon kami, yung aking mga kasama, sa pangunguna ng inyong likod, nagkaroon kami ng pagkakataon na makuha itong si Kong Tasa. Kilala niyo po ba si Kong Tasa? Asawa ni Lord, asawa ng dating Miss Universe. Yan, napaamin po namin yan at itinuro ba itong si Bongbong Marcos. Ito pong si Bongbong Marcos, nung matuklasan namin na gumagamit ng illegal na droga ay taong 2000
Well, hindi pa po siya presidente. Senador pa po siya noon. Ano po yung naging motibo ko? Bakit ako pumayag na imbestigahan itong illegal activities nitong si Bongbong Marcos? Basta na lang ba ako naniwala na itong si Bongbong Marcos ay gumagamit ng cocaine? Hindi po ako basta naniniwala. Pero, nung makita ko yung litrato doon sa cellphone, nung makita ko yung litrato matapos namin i-print, sabi ko sa sarili ko, hindi naman siguro benching yung sinisiguro nito. Diba? Hindi naman siguro iodizon yung sinisiguro nito. Bilang ahente ng PIDEA, alam na alam ko, base sa aking personal na kaalaman, base sa aking training, base sa aking edukasyon, ang mga sinisiguro ng mga ating ay okay. Hindi naman pwedeng tawas yung sinisiguro. Masakit po sa ilong yung tawas, di ba? Hindi rin iodizon. Kaya po, ang resulta po noon ay kaagad na nagsagawa ako ng pag-iimbestiga. At kinabukasan ay nagkasa ako ng operasyon para hulihin, para mag-apply ng search warrant laban dito sa grupo ni Bongbong Marcos. Pero sa kasamaang palad, yung operasyon po na yun na sana ay gagawin namin ay hindi po pinayagan. Hindi po pinayagan. Bakit? Bakit hindi pinayagan? Noong 2012 ay ang Pangulo doon ay si Noynoy. Di ba magkalaban yung Marcos kaka Aquino? Diba? Noong mga panahon na yun, ang executive secretary ni Noynoy Aquino ay si Ochoa. Si Ochoa, ang hindi namin alam, si Ochoa ay kasosyo sa law office nitong asawa pala ni Bongbong Marcos. Sila pala ang may-ari ng Marcos, Ochoa, Serapio, and Law Office. So kaya pala, kahit na huhulihin na namin, nung humingi kami ng clearance, doon sa post namin sa PIDEA, siyempre, ang PIDEA, under siya ng Office of the President, itinatawag muna ito. Di ba? Dahil ang involved doon ay isang senador, mga milyonaryo, anak ng milyonaryo, mga nando, artista. Tinawag muna ito sa nalangan niya. Sir, may trabaho mga bata. Sino? Bongbong Marcos. Huwag nyo naman na yun, hindi ko na ang hindi kami pinayagan. Yun po ang istorya nyo. Kung itong si Bongbong Marcos na huli ng grupo ni Egan Morales noong 2012, wala sana tayo Pangulong Pangat ngayon. Wala sana tayong Pangulong Pangat ngayon. Ngayon, makalipas ang mahigit isang dekada. Makalipas ang isang dekada, mahigit isang dekada. Tumigil ba sa paggamit ng illegal na droga itong si Bongbong Marcos? Tumigil ba? Naniniwala ba kayong tumigil siya? Hindi. Bakit? Alam nyo, yung nakita yung video, nakita nyo ba yung video? Yung ano siya? Diba? Talagang ano eh, no? Sarap na sarap, di ba? Tingnan nyo, nung mga panahon na yon, medyo bilog pa yung pisngi niya. Ngayon, sa soft
So, sa ganun, di ba? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin para mahinto na ito at magkaroon talaga tayo ng leader, ng totoong leader na magmamalasakit sa atin? Anong gagawin natin? Ang kailangan natin, pagkakaisa. Di ba? Ang kailangan natin, pagkakaisa. Di ba? Si Bongbong Marcos, tandaan natin lahat. Si Bongbong Marcos ay empleyado lang ng taong bayan. Walang ibang mas makapangyarihan kundi tayong taong bayan. Empleyado ka lang namin. Ayaw na namin sa'yo. Hindi mo na kailangan mag-resign. Alis ka na. Diba? Dahil tayo ang mga ano niya. Tayo ang employer. Tayo mismo ang magtatanggal sa kanya. Yun po. Kaya sama-sama po tayo sa darating na September 21. Magsama-sama po tayo. Magkaisa po tayo para pababain na ito ang pangang na pamulo na ito. Maraming salamat po.